Dubai Airport's back in full operation. After a night of airspace closures, flight chaos, and missile fears, Dubai International Airport is now fully operational again. Travelers are moving, terminals are calm, and flights are slowly getting back on. Ito nga mga kabayan, kahit na po meron na po mga announcement na kansilado na pagbabalik normal dito po sa Middle East at muling pagbubukas po ng mga pansamantalang sinarado airspace. Pero po may mga airlines na kansilado pa rin ang mga flights hanggang June 30, 2025. Ang Philippine Airlines nga po ay may cancel flight announcement or advisory sa kanilang Facebook page na kansilado po ang flight nila, lalong-lalo na sa mga uuwing galing Qatar, mga kababayan. Apektado ng tensyong yan maging mga OFW na babalik sa ng Middle East. Kanselado kasi ang ilang flight papunta roon. Kung hanggang kailan, alamin sa live na pagtutok ni Mark Salazar. Mark! Emil, pinulsuhan natin dito sa airport yung direktang epekto sa mga OFW ng pagsasara ng airspace sa Middle East. Masaklap na nga na marami ang hindi nakalipad, pero Emil, mas stressful dun sa ilan na hindi alam kung kailan sila makakalipad. Kasabay ng biglaang pag-atake ng Iran sa isang American military base sa Qatar, nagkumahog ang mga eroplano sa pag-iwas sa airspace ng Qatar. Maraming commercial airlines ang napilitang mag-divert habang ang iba bumalik sa mga pinanggalingan. Habang walang kasiguruhan, maraming airlines ang nagkansela na ng flights sa buong Middle East hanggang sa katapusan. Sa atin, 7 biyahe ng palang kanselado ngayong araw. 4 na biyaheng mula Doha, Riyadh at Dubai pauwi sa Pilipinas at 3 flights mula Manila papuntang Doha, Riyadh at Dubai. Direkta ang epekto nito kay Abigail at Susana na parehong pabalik na sana sa Doha, Qatar. Maghihintay na lang po kung kailan po yung update. Anong kita mo? Wala po. Wala po. Stay muna sa accommodation hanggang wala pa pong flight. Hindi ka uuwi sa Nueva Ecija? Hindi pa po siguro. Bakit? Wala pong pera, pamasahe pa po eh. Sa totoo lang, mas natatakot daw silang mawala ang trabaho nila sa Qatar kaysa banta ng mga missile. Nag-aalala din naman po for safety ko din po, syempre. Nag-aalala din po. Pero kailangan din po talaga. Mas mahirap dito, walang trabaho, walang hanap buhay, sir. Kaya kailangan lumaban para sa pamilya. Sa Bizan? Opo. Sa Bizan. Walang missile attack sa Saudi pero maraming international flights ang nagkansela ng lipad doon sa panganib ng GPS interference. Hindi na yan masyadong concern ng mga OFW. Focus lang sa dapat makabalik sa trabaho nila sa Jeddah. Kinakabahan naman pero kaya. Bakit? Pag hindi natuloy ang biyahe, ano ba mangyayari sa inyo? Iiyak, walang trabaho. Hindi pa pwede dito. Pwede. Ipagdasal po na sana maging okay na po. Nauunawaan naman daw ng mga amo nila sa Middle East kung bakit stranded ang mga OFW pabalik sa trabaho. Nakausap ko na yung company at wala naman daw magagawa kung cancel. Meron naman ng flight bukas, kaso puno na po, hindi na po kami naka-rebook para bukas. Kaya sa 29 na po ang available na flight. Hindi naman syempre nakaschedule kung kailan yung susunod na missile attack o kung saan man gagawin yung susunod na missile attack. Masyado ikang malikot ang sitwasyon sa himpapawid. Kaya ang panawagan ng mga airlines sa mga pasahero, palagi mag-check muna online ng status ng kanilang mga flights bago dumiretso dito sa airport. Pero po titignan natin mga kabayan kung mayroon pong pagbabago sa advisory at sa mga cancel flight. Lalong-lalo na nag-announce na si President Donald Trump na tinatapos na at pinagkasundo na ang Iran at Israel na ititigil na nila ang digmaan na tinawag nilang 12-day war. Natatandaan po natin na isang Philippine Airlines na malapit na sanang lumapag sa airlines ng Qatar ay bigla na lang pong bumalik sa Pilipinas dahil nga sa pag-atake ng Iran sa bansang Qatar
na ang punteriya po nila ay ang US military base na nakabase po doon sa bansang Qatar, mga kababayan. Hey guys, we are now in Hyderabad, India, but our flight is supposed to be, or my flight is supposed to be in Qatar and then Copenhagen, but due to the war there had been cancellations and the flight has been diverted to Hyderabad, India, and they just had an announcement that it's going to be refueling and then go back again to the Philippines. Hey guys, just landed in the Philippines again, and we are waiting for updates. Now we are at the gate and waiting to be approached by the Philippine Airlines crew. Update. Dubai Airport's back in full operation. After a night of airspace closures, flight chaos, and missile fears, Dubai International Airport is now fully operational again. Travelers are moving, terminals are calm, and flights are slowly getting back on schedule. But here's the catch. Some flights are still delayed or canceled, so check with your airline before heading out. Authorities say passenger and crew safety remains the top priority. This is a good sign, but the situation in the region is still developing fast. Sa Philippine Embassy dito sa Middle East, lalo na sa bansang Qatar, para sa mga OFW na maging alerto po tayo at laging nakasubaybay po sa mga website or Facebook page ng Migrant Workers Office at Philippine Embassy para po sa pag-verify at tamang mga balita na patungkol po sa OFW at magiging sitwasyon sa iba't ibang bansa, mga kababayan.